Naniniwala ang mga taga South Cotabato ng 2025 midterm and national elections ang pinakamakulay sa kasaysayan ng lalawigan. Naglaban kasi sa mga pinakamataas na katungkulan sa lalawigan ang mga kilalang politiko. Gayunpaman, ipronoklaman ng COMELEC na wagi sa gubernatorial race si incumbent South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na nasa huling termino na ngayon. Siya ay hinamon ni April Rose Shine Miguel, first-timer sa politika at may bahay ni dating Congressman Peter Miguel. Ilang araw matapos ang eleksyon, nag-file naman ng election protest si Shine laban kay Tamayo. Nagiging makasaysayan din ang eleksyon ngayong taon dahil unang pumili ang mga mamamayan na kinatawan ng bagong tatag na ikatlong distrito ng lalawigan. Ito ay napagwagian naman ni dating Teboli Mayor Dibutuan na tinalo sina dating Surala Mayor Antonio Bendita at Mike Matinong. Sa 2nd District Congressional Race, matindi rin ang labanan ng nagwaging si Ferdinand Hernandez at incumbent na si Peter Miguel. Sa 1st District, wagi rin ang incumbent na si Ed Lumayag laban kina Jerry Barrientos at Leo Cordoba. Sa Coronadal, kapwa nagtagumpay sina re-electionist Mayor Eliordo Hena at Vice Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil. Tulad ng pangako noon ng COMELEC, ang halalan sa South Cotabato ay mapayapa at maayos. Subalit, hindi naalis ang ilang mga isyo tulad ng akusasyon ng mga natalong kandidato ng may katiwalian, dayaan at vote buying. Lumitaw din ang akusasyon na may mga kandidatong binayaran ng malaking halaga para tumakbo. Para sa NDBC Year-End Report 2025, ako si Ruel Usano. NDBC Year-End Reports.